So, okay. Good morning sa bawat isa. Tayo ay papasimula sa gawa ng ating Panginoon sa ating Sunday School, ang ating publikuang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo natin tumayo, and then tayo po isama-sama. Welcome po natin ang Espiritu ng ating Panginoon sa umagang ito. Kuhin natin, sabay natin ang ating Panginoon. Oh God, we worship and we praise the holy name of God. Give you glory and honor and praises, Almighty God. Hallelujah. Mga banal na mga pamirihan sa lahat. Salamat po Diyos sa iyong pong kabutihan. Maraming pong salamat sa iyo pong pagpapala at biyaya na kami nakarating ng ligtas at payapa, Panginoong Diyos. Sa lugar na ito, ang isang dalangin, Panginoon. Mamahala ka sa aming kalagitnaan. Ikaw nga po ang magpakahayag, Panginoon. Ikaw po ang mag-usap at pagsalita. Ang mga salita mo, Diyos, ay bigyan kapangyarihan po sa aming pandinig. May sagawa namin may kamumayo, Diyos. So God, maraming pong salamat na sa upagang ito. Sa bawat isa na narito at sa pagpapalay, pinagkalog sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ako po ng bawat isa, tayo po ay magpapasumula muli sa ating pong pagtatalakay, sa ating pong Sunday School, at ating pong pinag-uusapan ngayon, amen, ang ating pong kinuhang mga tala sa tinatawag na Pentecostal theology. Ano po? So, ito po ay foundation of Pentecostal theology. At ating pong bibigyan pansin, recap lang tayo sa nakaraan. Medyo mabilis yung pagkakaturo mo itong nakaraan sa ilang mga paksahin natin. So, ngayon ay ating didinan ng konti ang pagkakaturo dun sa tinatawag na may kaugnayan dun sa tinatawag na mga false view, dun sa tinatawag na intermediate state. So, mga araw kasi medyo napahapyawan natin. So, ngayon ay ating bibigyan naman ng mga tinatawag na mga talata na magdidiin para mapatunayan natin yung mga sinasabi na salita ng ating Panginoon. At ating tinatalakay ngayon yung tinatawag na kalalagayan ng intermediate state. Ano po, yung estado kung saan ang tao kapag namatay o siya masama, siya ay pupunta sa tinatawag na natin Hades. At yun naman sa patuwid ay sa paraiso. Now, let's look about the false view of intermediate state, and there are several false view. Natalakay ko nung nakalaan yung tinatawag na purgatorio or purgatory. So it is a Roman Catholic and Greek Orthodox churches that teaches that those members will live in perfect lives and must spend time in purgatory. So yun yung kanilang maniniwala. Dito yung ginawa nila, tutulinan ito sa base doon sa mga tala galing sa Apocrypha. So kung sinabing Apocrypha, ito po ay yung mga dagdag na mga aklat. Then sa Catholic version of the Bible. Ibig sabihin yung sinipi nila ang mga aklat ito kasama itong pangalawang mga Mapeyo sa talatang 12, Kabanang 12 talata 41 hanggang 43. Okay? So these apocryphal books were not part of the canon of the scripture. Ibig sabihin, hindi siya pumasa sa pamantayan ng kasulatan kung saan yung ginagamit po natin. They are included in the Catholic Bibles, and there's support of doctrines not supported by the canonical scriptures. So, ibig sabihin, hindi po siya sinusuporta ng mismong Biblia na ating pong ginagamit. Ano po? Kaya walang referensya patungkol sa tinatawag na purgatorial sufferings. So kung sinabing purgatorial sufferings, yung buong parang pagdurusahan sa ilang panahon, then ang pagkatapos ay pwede na silang makaalis doon. So kaya hindi po natin sinusuportahan ito, hindi po lang din pinapaniwalaan ito. At nakaraan ay tinalakay din natin ang soul sleeping o yung natutulog lang yung mga kaluluwa. So ito po hindi natin pinaniniwalaan sapagkat ang tao kapag namatay, yung physical niyang pangatawan ay pupunta sa alabok, mula sa alabok ay babalik sa alabok. Pero yung kanyang kaluluwa ay meron pa rin po siyang consciousness at siya po ay meron pa rin mga senses. Nakakaramdam pa rin siya
ng sakit, ng init, lamig, then sapagkat ang katawan na meron tayo ay bahayan lang ng kung ano talaga yung meron tayong pagkatao sa panloob. Ano? So kaya yun yung tinatawag na soul sleeping. Ano? So kaya natalakay natin. Ano itong pangatlo? Spiritism or spiritismo. Ano, kung saan ito ay pinapaniwalaan ng mga patay ay pwede pang makipag-usap ano, sa mga buhay. Ano, so kaya walang malinaw na ebidensya na nanggagaling sa Biblia na kapag ang tao namatay ay siya'y makababalik then upang makipag-usap sa mga tao buhay sa physical na pangatawanan ko. So, meron mangyayari then sa Bible na kung saan yung phenomena o yung kaganapan, yung pangyayari na kung saan ito ay pinagbabawal ng Biblia, ano, yung pagtawag sa mga patay kasi ito ay nagagamit bilang tinatawag na pandaraya. They are produced by deceptive manipulation, then they are produced by lying spirits. Ano po? So, spiritong mandaraya. First Timothy chapter 4 verse 1, ating babasahin ng mga talata. Sa spiritismo, so maraming mga iniisip ng ilan na kapag may nanggagamot o kaya nanguhula, na sila naniniwala din naman sa Diyos, napakarami sa Bible na makikita po natin na ito po ay ginawang pandaraya. First Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy 4 verse 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yung mga espiritong mapanghikayat, ano po, ang sabi dito, mga espiritong mapanghikayat or deceiving spirit, ano po, lying or deceiving spirit. Ano po? So makikita po natin na hindi po kailanman na ito ay pinagmuran ng ating pong Panginoon na pagkakaroon ng tinatawag na lying at deceiving spirit gamit ang pagtawa o pag-usap sa mga tinatawag na patay. Diba? So ibig sabihin, hindi po totoo na ang patay ay nakakabangon muli o sa tingin, ang mga patay ay nakakapag-unay ay ipag-usap gamit yung kanilang mga kaluluwa. Katunayan, kinukundi na ang gawain ito, hindi po ito sinasangayunan ng Bible. Kasi nga, deceiving at lying spirit lang ang mga ito, kaya hindi po ito tinatanggap ng ating Panginoon. So sa Leviticus chapter 19, verse 31, ay mapapasa po natin ang mga sinasabi ng salita ng Panginoon, Leviticus 19:31. Kung saan sa mga talatang ito ay yung condemnation, ano po, sa tinatawag na ay sa hulihan sa mga patay. Okay, so babasahin natin Leviticus 19:31. Leviticus 19:31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng kasasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yung babalikan ang mga inaalihan naman sa mga espiritu at ang mga mangkukulam. So yung mga witch, ito po. So, ito po ay ang pag sinabing mga witch o yung bahagi ng witchcraft and sorcery, panggagaway, pangkukulam, yan mga tinatawag na false healing gamit ang panggagaway at pangkukulam. So, ano yun? Yung mga pagkakasakit tayo, hindi naman doktor, ay pinupuntahan at doon nagpapagamot. Yun ay usong-uso dito sa ating bansa sapagkat tayo po ay isang island, isang isla na kung saan masulit sa teknolohiya kumpara sa ibang mga bansa. So kaya tayo nung una ang means or way para magkaroon ng kagatingan ay gamit yung mga tinatawag na espiritismo. Ano po? So mga espiritista. Na ito po ay kabilang sa witchcraft at sa sorcery. Dagdag natin sa Leviticus chapter 20 verse 6.
Leviticus 20 verse 6 at even 27. So sa parehong chapter. Leviticus 20 verse 6 at verse 27. Leviticus 20 verse 6, At ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, ay hindi tindig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at hihiwalay ko siya sa kaniyang bayan. Verse 27. Sige, 20 verse 27. Bahagi pa yan. Magpakaba, Yeah. Leviticus 20 verse 27, ang isang lalaki rin naman o kaya ang isang babae na inaanihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay pamatayin na walang pagsalang. Sila'y babatuhin ng mga pato. Mabububo ang kanyang dugo sa kanila. Grabe yung pag-damnation ng Panginoon sa mga inaalihan ng masamang espiritu. So yun yung mga gumagamit ng mga tinatawag na espiritismo. Ano mo? Yung mga gumagamit ng mga espiritismo. Kaya grabe yung condemnation ng salita ng Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 hanggang verse 12. Okay, so ilang talata ito. So ating kinukuha yung mga sipi sa mga ito upang makita po natin ang condemnation ng salita ng Panginoon. Deuteronomy 18 verse 9 hanggang verse 12. Deuteronomy chapter 18, pagpasok mo sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag ka mag-aaral mo ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga betsang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o namamasid ng mga pamahiin o enkantador o manggagaway, o enkantador ng mga ahas o nanghipagsanggunian sa mga masamang spirito o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yo, so makikita natin binanggit doon yung iba't ibang mga uri. So merong encantador. So kaya tayo ay expose tayo rito. Actually ang ating pong generation ay ginagawa pa ng mga pelikula. At ilan sa mga pamoso o sikat ay yung Halo Father, diba? Na kung saan ay pinapanood sa lahat ng mga bansa na parang ginawang merong good witch at bad witch. Merong black magic at white magic. Na yung white magic ay mabuti at yung black magic ay masama. Pero at the end of the day, ang sinasabi ng Biblia, ang mahika ay mahika. So walang black, walang white. Lahat ng mga gumagamit ng mga sa mga spiritual and spiritismo, kaparaanan, witchcraft, sorcery, so binanggit ko ang salita ng ating Panginoon, lalo na dun sa particular verse, sa mas mababaw na sabi, ay makikita mo na mas pinababaw nila yung pagkasanin dito para higit na maunawaan yung tinatawag na mga encantador ng mga ahas, something like that. Okay, so basahin natin sa mas mababaw na sabi, Deuteronomy 18, verse 9 hanggang 12, sa mas mababaw na mga sali ng salita ng Panginoon ay makikita po natin ang ilang mga papapaunawa. Okay? Yan. Deuteronomy 18:9, kapag kayo'y naroon na sa lupain ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasukulam-sukulam na gawain ng mga takmurong. Hanggang Sino man sa inyo ay huwag magsusunod ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag kayong gagawa ng mga huwag kayong gagawin ang ginagawa ng mga magkukulang, ng mga mananawas at ng mga sumasaguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusukulan laman ni Yahweh sa inyong Diyos, na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya
niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan nito. Thank you. Okay, so makikita natin dito, binanggit dun sa verse 11 yung ilang mga kategorya ng mga pagsamba sa yung paniniwala. Yan, mananawas. So, hindi yan yung naglalagay, hindi yan yung panlagay sa kiligili. Mananawas talaga yan. Yan ay ginagamit ng mga sa amin ang tawag pagtatawas. So, dito sa translation ito, mananawas. So, gumagamit sila ng tawas at insenso, sinisindihan, at pagkatapos ay sinasabi kung anong uri ng mga elemento ang gumalaw sa inyo. Diba? So, isa sa pinakasikat dito sa Pilipinas at pinagtatawanan ay si Eddie Calawag, si Ed Calawag. So, siya daw ay nakakakita ng kung ano. So, kaya sabi ng Bible, dinukundi na ang pagsanggunit sa mga spirito ng namatay. So, dahil hindi po ito totoo, kundi ito ay isang mandilin lang na spirito. Isaiah chapter 8, verse 19 and verse 20. Isaiah verse 19 and verse 20. Next please. Okay, Isaiah 8 verse 19 to 20. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng patay at sa mga namumula, hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Verse 20. Ganito ang inyong sasagot, nasa inyo ang aral at tagupili ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Ipapahangamla kayo ng mga iyon. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa spirito. So, yun nga, yung mga pakikipag-usap sa mga patay. Ipapahamak lamang kayo ng mga iyon. So, kaya, hindi akma, hindi tama, hindi nararapat na ang tao'y sumangguni sa mga patay. Kasi, ang dulot nito ay kapahamakan. And they are produced by the lying spirit. So, spiritong sinungaling, spiritong mandaraya. So, ito po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon dito. Kaya nararapat, mga minamahal na maunawa po natin, nasa bagay ito ay makikita po natin, amen, na hindi dapat talaga nakikipag-usap. Amen? O sabi nga, ginagawa mga bagay. The Bible lends my encouragement or consultation with the dead because Christ is the Lord, the both of the dead and the living. Even if He ever permits a dead to appear, it will be the secret to some. Okay? So, kaya, huwag na lumapit sa mga manggagamon na ika nga gumagamit ng elemento ng panggagaway at makukulang. Halimbawa, nakagat ng aso. So, tika sa atin na hanapin yung mas mura at ika nga, dahil nga ayaw ng iba ng turok, yung iba kaya ayaw pang pagabot sa doktor dahil takot sa turok. Hindi dahil sa kung ano yung iba eh. Pero ako mga taong kilala, takot na takot kapag natuturukan. So, kaya ayaw pumunta sa doktor. Amen? Kaya napunta na lang sa mga manggagamot. Bulong-bulong lang, pihit-pihit, pahit-pahit. Pagkatapos ay pinapaniwalaan nila yun ay pagbibigay ng gagalingan. Which is, totoo naman na sabi nga may mga nangyayari na yun ay epektibo dahil nga yun ay gawa ng kadiliman upang ipahamak ang mga tao. Pero makikita po namin sa Biblia na kinokontempt ng salita ng Panginoon sabihin, sinasansala, amen? Pag sinabi kinokondena, hindi ito pinapahintulutan, amen? Tunuturing itong masama at karupandukan sa harapan ng ating pong Panginoon. So, yun yung mga talata natin pong nakikita na kung saan, sabi nga, ang spiritismo ay hindi po natin tinatanggap sapagkat hindi tayo naniniwala na ang mga patay ay muli makakabalik upang sila ay makipag-usap sa mga buhay. Mangyayari lamang yon sa huling pagbabalik ng ating Panginoon. At yun po yung ating kasunod na topic. And pangatlo ito sa ating pong pangatlong kabanata sa ating pong pagtatalakay. And the second coming of Christ. Ito po yung sentro ng ating pong pag-usapan ngayong umagang ito, the second coming of Christ. Okay? So, sabi nga,
Then, kapag pinag-usapan ang mga bagay na ito, second coming of Christ, muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano? So, kaya talakayin natin ang ilan sa mga mahalagang paksain ng dito sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ang tatandaan nyo, then, sapagkat makikita natin na yung kapanganakan ng Panginoong Isus pinagdiriwang natin. Diba? Tuwing Christmas. Yung kanyang kamatayan, inaalala natin tuwing Friday, tuwing Lenten season, yung pag-alaala sa pagkapako at pagkamatay ng ating Panginoon, at tuwing Biyernes Santo, yun, at tuwing linggo ng pagkabuhay, ay inaalala din ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero yung kanyang muling pagbabalik, wala pang celebration nun. Tama? Kasi hindi pa nangyayari. At magaganap lang ibang mangyayari, maliban na bumalik ang ating Panginoon. Kaya hindi na bibigyan ng focus ng maraming mga tao ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, tinatawag itong ikalawang pagbabalik, o muling pagbabalik. So, after nangyayari ito ay maaaring gamitin sa mga pag-aaral natin. So, para sa karamihan ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, then, ang paksa na ikalawang pagparito o muling pagbabalik ng ating Panginoong Isus. So, second coming or muling pagbabalik, second coming or ikalawang pagparito. Okay, ng Panginoong Isus ayon sa doktrina. Then, ay meron po malaking kahalagahan. Okay, meron tayong tinatawag na declaration of faith. So, when we say declaration of faith, yun yung kapahayagan ng ating pananampalataya. So, pag sinabing ano ba ang declaration of faith na meron ang ating fellowship, so, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos, na nagkatawang tao. That's declaration of faith. Naniniwala tayo sa banal na spirito na siya ay persona. So, that's another declaration of faith. So, napakarami ng declaration of faith na tawag alam natin kung anong tinatayuan natin as fellowship, as believers, bilang mga mananampalataya. At meron tayong mga konsepto ng declaration of faith. Okay, so sa Tagalog ko na ito pasahe, na ito yung ating pinapaniwalaan pagdating sa second coming, muli pagbabalik ng Panginoong Isus. So sa ating declaration of faith ay ganito ang ating kapahayagan. Naniniwala kami na ang ikalawang pagdating o muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay personal at malapit na. So, siya ay bababa mula sa langit sa mga alapaap ng kaluwalhatian. So, yun yung ating pinapaniwalaan. Si Jesus Christ ay babalik mula sa langit, bababa sa mga alapaap. So, makikita siya. At sa mga sandali dito, walang nakakalamnod pa man. Ang mga patay kay Kristo ay pabangon. So, yung mga namatay na sumampalataya, sa Panginoong Isus, sila yung unang pabangon mula sa mga patay. At ang mga tinubos o mga ligtas na nakabubuhay at nakatitira, sila ay aagawin kasama mula sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At kayo din sila sa Panginoon. So yung mga buhay na maabutan ng pagdating ni Jesus Christ, hindi kayo mabuti, hindi na sila mamamatay. Wala kamatayan sa kanila dahil inabot na sila ng oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. At mauna yung mga buhay, mauna yung mga patay na umakyat sa alabaap at sa salubungin ng Panginoon. Kasunod yung mga buhay na hindi na makakaranas ng kamatayan. Then, at sabi dito, mga minamahal, na nakikita rin nila na ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw na kasama ng Panginoon at walang sino mang nakakalam ng oras ng kanyang pagpapakita na pinapaniwalaan natin malamin na. Ang bawat araw ay dapat ipamuhay na parang pang siya inaasa ang pagpapakita sa gabi. Gawin pa man na bilang pagsunod sa kanyang utos, na kailangan tayo, ay maghintay sa kanyang muling pagbabalik ng merong paghanda. Kaya ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang pagpapadala ng mga misyonero, pagkalatang mga tungkulin para sa pagpapatibay ng iglesia ay dapat isagawa ng kasi lubusan na parang hindi sa atin, na parang wala ng bukas. Na susunod na generasyon ay dapat mabuhay na upang may pakita ang maluwalhating araw ngayon. So yun yung pinapaniwalaan natin, kaya po tayo nagpapadala ng mga workers. Hindi tayo tumitigil sa pangangaral
at pagbabahagi sa pagkabunot ng mga tao, bata man o matanda, ano man ang estado ng buhay, amen. Bata man o matanda, may asawa o wala, babae o lalaki, bakla o tutoy, lahat po ay inaabot natin. Sapagkat naniniwala tayo, mga minamahal, ano mga oras pwedeng bumalik ang ating Panginoon. Ano po? So kaya ganun na lang yung ating pagsusumikap. Ano po? Kaya dahil napakahalaga ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung pag-aaralan natin ang kahalagahan ng mga pinag-aaralan natin dito sa ating pong bahay panapaan sa ating iglesia, ang isang paksa, amen, sa Biblia, ay maaari po natin makita sa pamagitan ng madalas na pagtukoy, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo ay isang pangunahing mahalaga, ano po, sa pagtatalakay. According sa pag-aaral, amen, na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay mahigit 300, more than 300 times na binanggit sa bagong tipan ang kanyang pagbabalik, hindi pa included yung nasa lumang tipan. So ito'y nangangahulugan na sa mga nabanggit na sa loob ng 25 na mga talata, 25 verses, isa doon ay tumatalakay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin? Sa dami ng talata sa Biblia, sa kada 25 na talata ay babanggitin doon yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin nito, amen, napakarami ng pagtatalakay hinggil dito. At pinag-aralan niya ng mga dalubhasa na yung pagpanggit sa unang pagparito, yung first time na pumunta ang ating Panginoon dito sa lupa, first coming, amen, ay higit na mas maraming tinalakay ang patungkol sa kanyang muling pagparito. Amen. At may mga aklat tayo sa Bible na nakasentro ang mga katuruan, hindi lang mga papyaw na talata, kundi merong mga aklat katulad ng 1 at 2 Thessalonians, ito po ay nakaukol sa muling pagbabalik ng Panginoon. Book of Revelation or yung pahayag, Apocalypse, na ito po ay nakatalakay sa muling pagbabalik. Ang buong chapter ng Matthew 24 at Matthew 25 at Marcos chapter 13 at Lucas 21, ito ay nakatuon sa paksak ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Then, ang madalas na pinamangkit ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagparito. Na tayo po ay pinaghahanda, na anumang oras ay pwede bumalik ang ating Panginoon. Amen? Kaya inihimo, ini-encourage ang mga mananampalataya na maging handa sa muling pagparito ng ating Panginoon. Amen? At merong ibang talata sa bagong tipan na ito po ay kinakailangan ng pagiging handa ng isang mananampalataya. Amen? Maghintay sa pagdating ng Panginoon. Amen? Maghintay mula sa isang mapaghanda na paghihintay. Mamasa po natin sa unang Thessalonica chapter 1. Ayan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 at verse 10. Basahin natin. 1 Thessalonians 1 verse 9. Magtatagaroon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At paghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa atin na sa darating na buot ng Diyos. So makikita po natin, mga minamahal, amen, mula sa mga talatang ito, na yung pagbalik natin patungo sa Diyos, amen, mula sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So kinukundina ng salita ng Panginoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, amen, pag sinabing Diyos-Diyosan, mga inanyo ang larawan, pag sinabing Diyos-Diyosan, ito ay pinapaniwalaan ng mga dalubhasa na maliban sa Diyos, walang ibang Diyos. Kaya kapag iba yung kanilang sinasamba, ay ito'y tinuturing na Diyos-Diyosan. So for example, pinakamaliwanag nating ebidensya ay si Maria, na very popular sa ating bansa at sa maraming mga bansa na Kristyanismo ang mga pangunahing mga relihiyon. So like sa atin, si Maria, pinapaniwalaan na si Maria ay Diyos. Diba? O Diyosa. Dahil siya ay ina ng
Diyos. Kaya nga ang ating pong kinagis ng panalangin, Santa Maria, Ina ng Diyos. Di ba? So, pero pag binasa mong Biblia, wala kang makikita ni isa sa Biblia na si Maria ay sinamba. Wala. Wala kang makikita. Kahit halugugin natin ang buong Biblia, ay kaya kong patunayan na si Maria ay hindi sinamba kahit isang beses sa Biblia. Wala. Ano po? Katunayan, sinasamba rin ng marami si San Pablo, si San Pedro, at ang mga anghel ay sinasamba. Pero makikita mo, si Pedro, tinangkang sambahin, pero siya ay hindi pumayag. Si Pablo, tinangka siyang sambahin, winasak niya ang kanyang damit. Sabi niya, kami man ay mga tao rin katulad ninyo, mga alipin lang ng kataas-taas ng Diyos. Si Juan, tinangkang sambahin ng isang anghel, at ang anghel ay sinabi, ako man ay katulad mo rin na alipin lang ng Diyos. So kaya, hindi sinasamba ang mga santo, hindi sinasamba ang mga anghel, sapagkat kinukundina ng Biblia ang pagsampa maliban sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kaya pagtalikod sa pagsampa sa Diyos-Diyosan. So dahil hindi natin sinasampa ang mga nilalang, kundi yung lamang lumalang. Hindi natin sinasamba ang mga nilikha lang, kundi ang sinasamba lang natin ay yung dakilang magdilikha ng lahat. So kaya ito yung ating pong pinapaniwalaan pagdating dito, mga minamahal. Kaya titingnan natin sa mga susunod pa nating mga pag-aaral ang mga kahalagahan nito, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-asa ng ikalawang pagparito ay inuugnay ng ating Panginoong Jesus sa parehong mga ordinansa ng kahalagahan ng Iglesia. Kung mahalaga ang church natin, ang doctrine of the church, dito sa lupa, di ba? Kaya tayo narito as church. Pero dapat maging malinaw sa atin na yung kahalagahan ng pag-unawa sa muling pagbabalik. Ang mga apostol ay inutusan na sila'y gumawa ng alagad to make disciples, at sila bautismuhan at tinuruan sila sa katiyakang ito. So kaya yung ating doctrine ng pinapaniwalaan na pangunahin, yung trust ng ating fellowship, vision ng ating fellowship na kung saan tayo ay mag-ibanghelismo or mangaral ng salita ng Diyos, gumawa ng alagad, make disciples, and then magtanim ng mga iglesia, church planting, at umabot maging sa dulo ng sanlibutan o world evangelism. Okay, so ito yung ating pangunahin, pero hindi pwedeng ihiwalay na ang katotohanan na ang mga ito ay pandito sa lupa ng mga gawain. Kaya iniugnay po natin, ang mga katotohanan na ito na sabi nga, mga minamahal, ang muling pagpabalik ng ating Panginoon. So kaya kasama sa ordinansa, pansinin natin sa 1 Corinthians chapter 11:26, kung ginagawa po natin ang ordinance ng Last Supper, yung po tinatawag nating breaking of the bread, yun po yung ating puputol-putol ng mga tinapay na ginagawa as part ng ordinansa ng ating church, pero kabilang doon yung po tinatawag na paghihintay sa ating Panginoon. 1 Corinthians 11:26. Babasa po natin sinong kasunod. Okay. Babasa. 1 Corinthians 11:26. First Corinthians 11:26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, pagkat sa tuloy kanin niyo ang tinapay na ito at inumin niyo ang sahod, ay inihahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yun, hanggang sa dumating siya or hanggang sa kanyang uling pagparito. So tuwing tao kakain ng tinapay at iinom sa kopang ito. So ito po yung pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng tinatawag na sa banal na hapunan. Ano po, yung pag-inom ng tinatawag na inumin na kung saan ito po ay pagkilala. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon, kainin yung aking laman at inumin yung aking dugo. So hindi po literal na pagkain ng katawan ng Panginoon at pag-inom ng kanyang dugo. Hindi ito po may kaugnayan sa kanyang salita bilang
yung kanyang katawan. So paano natin kakainin ang kanyang katawan at iinumin ang kanyang dugo? So not literally, but spiritually speaking, amen, sapagkat siya ang salita ng Diyos at siya ay bilang salita, kaya kailangan natin kainin ang salita ng ating Panginoon. Yun po yung salita ng Diyos na ngayon ay pinapakinggan po natin. Ano po? So kaya nakalangit dito yung hanggang sa siya'y muling bumalik o sa kanyang muling pagparito. So kaya ang pag-asa ng ikalawang pagparito ay kailangan na magbigay sa atin ng motivation para sa practical na pamumuhay bilang mga Kristiyano. So kaya habang naghihintay tayo, kailangan ay ma-strengthen po natin yung ating pag-ibig sa mga kapatid sa pananampalataya. So dapat tayo ay nagiging maibigin sa ating kapatid, sa ating kapatid sa pananampalataya. Ano po? So makikita po natin yan, 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 hanggang 30. Habang naghihintay, dapat nag-iibigan ang mga magkakapatid. Kaya dapat walang magkakasamaan ng loob na pagkakapatid. Sabi ng Bible, kung naghihintay ka sa pagmuli pumabalik ng Panginoon, dapat wala kang sama ng loob. Okay? Sa hindi magandang damdamin, kundi ikaw ay napupuno ng pag-ibig. 1 Thessalonians 3, 12 and 13. Please read. 1 Thessalonians 3, verse 12 to 13. At kayo palaguin at pasaganain ang Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo. Verse 13, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipinta sa kabanat at sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kanyang lahat ng mga bata. So, yung pag-ibig sa kapatid, patibayin, amen? Yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga tayo ay tinuturuan na tayo ay magkaroon ng mabuting damdamin, mabuting makikisama or fellowship sa bawat kapatiran hanggang, sabi dito, sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang magkakaaway na mga magkakapatid, walang magkakaaway na mga mananampalataya sapagkat kung tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, kailangan papagtibayin natin ang ating ugnayan sa isa't isa. Amen? At pero amen, ay kinakailangan na mapanatili natin yung kawalang dungis o sabi nga para sa kabanalan. Habang naghihintay tayo sa ating Panginoon ay malayo tayo sa lahat ng kasamaan at ng mga kasalanan habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Romans 13, verse 12 hanggang verse 14. Okay, so basahin natin sa kasunod. May kapasidad makabasa. Amen. Okay, so Romans chapter 13, verse 12 hanggang verse 14. Okay, basahin natin. Okay. Romans chapter 13, verse 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Verse 13, magsilakad tayong maningin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kaligugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkaakit at pagkakainditan. Okay, so thank you. Okay, so sige, hanggang doon lang muna. Okay, so makikita po natin dito na inihanda tayo ng ating hanggang 14 pala lang ako. Sorry. So 13 hanggang 14. Okay, so para makuha natin yung Verse 14, kundi bangkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan. yun. So makikita po natin mula sa mga talatang ito yung pag-iwas sa mga bagay ng kasalanan at papanatili sa kalinisan at sa kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. So kaya napakahalaga po nito mga minamahal na habang naghihintay ay kinakailangan na mapanatili natin ang kawalang kapigtasan sa pamagitan ng paghanap sa kabanalan ng ating Panginoon. Then, sa ganung paraan, tayo malayo. Then, sa lahat ng mga kasalanan na mag-iiwalay sa atin. Kasi kung tayo manatili sa kasalanan, habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, ay baka mawalan ng hanin ng hawag ng ating Panginoon para po sa
ikapagpapatawad ng kasalanan. Kasama rin dito yung tinatawag na motivation natin para tayo manatili sa ating buong pagdalo. Hebrews chapter 10 verse 25. Then, habang naghihintay, kailangan patuloy ang ating pagdalo sa gawain ng ating po Panginoon. Okay, so makikibasa sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 10, talatang 25, Hebrews 10:25. Verse 25, na huwag nating pabayaan ng mga pagkakantipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na araw. Kung inyong namamalas sa mas mababaw na salin, amen? Yung pagkakatipon at yung namamalas. Okay, so balik sige JB na. Mababaw na salin yan. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun, hindi lang namamalas, kasi hindi alam no ito mga kabataan yung salitang namamalas. Namamasdan, okay, na-observe. Okay, so kaya pag sinabing namamalas, yun ay nakikita, okay, observable. So lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya yung mga nagpapatumpik-tumpik sa pagdalo, ito yung mga talata na kailangan nila. Huwag nating kaliligtaan ang mga pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sapagkat nakikita natin na malapit na ang araw na muli pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, so kaya yun muna yung mga paunahin para hindi tayo mampas sa oras ay puputulin ko yung pagtuturo dahil kailangan na 11:30 as much as possible ay tapos na yung aking gawain. So hindi lang ko turo 45 minutes, so tayo ay papasok sa ating mga katanungan kung meron kayong questions para makapag-entertain tayo ng mga katanungan. Anyone? Okay, so sa ating mga tinalakay or kahit yung mga last mga last na mga discussion po natin sa ating Sunday School. Okay? Anyone? Meron kayong question like sa nakaraan na mga pag-aaral o yung kanina about sa Espiritismo, sa mga tinatawag na nakaraang pag-aaral natin sa intermediate state o yung pansamantalang kalalagayan hanggang hindi ko bumabalik ang Panginoon sa mga namatay na kay Kristo at mga namatay na hindi sumampalataya. Any question? Wala ba kayong tanong? Clarification, amen? So, sige, go ahead. No problem. Sino may tanong? Wala kayong question? Okay. Walang may tanong sa ating mga tinalakay. Ibig sabihin, maliwanag at naintindihan lahat. Naisulat na tanong nung nakaraan. Wala rin? Okay. Wala. Kasi kung wala na, ay tatapusin natin ang ating pag-aaral. Okay? Sigurado na wala. Going once, going twice, and so tanggal dito kayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa mga sandali ito. Amen. Tayo magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon habang tayo po ay naghihintay sa kasunod nating gawain. Amen. Isa pa muli natin, palapakan natin sa bayan natin. Hallelujah. God, we worship and we praise your holy name, O God Almighty. Amang banal ng mga pangyarihan, O Diyos na mabuti, tapat, at sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa iyong paglingap at pagsama sa amin, kami po ay naniniwala, Panginoon, sa napagandang layunin. Panginoon, ang iyo po, Panginoon, ipinagkaloob sa bawat isa, ang iyong biyaya habang ay pagpapala, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos, sa aming dalangin, pagpalain niyo bawat isa, at naway tumibok sa aming mga puso, bawat salita namin na paminggan, at maging aral sa amin, Panginoon Diyos, kalakasan din naman, Panginoon Diyos, at encouragement, Panginoon, sa amin upang lalo magpatuloy na mag-ipag. Pagpalain niyo bawat isa sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So kaya makabunan po sa meron tatawagin natin yung mga bata. 12 years old, pababa, ay ating pamanalangin sa Panginoon na mga batang ito ay dinapin ng ating Panginoon, lahat ng 12 years old. Kung hindi ka pa 12, kung hindi ka pa 13, 12 years old ka pa rin. So dito, lahat ng 12 years old. Kung ito ay 12 years old and 11 months, ibig sabihin, hindi ka pa 13. Okay? Kung hindi ka pa nag-birthday, pang 13, 12 ka pa rin. Okay? So, lahat ng mga bata natin, okay, na 12 years old. Okay, so, sige, dito. Okay, picture yung mga bata, wala na ba?
Pigit ang mga mata, okay? At yung mga ulo, tayo mananalangin sa Panginoon. Pigit ang mata, walang nakamulat ha. Pigit ang mga mata, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, pagpalain niyo po ang mga bunting batang ito, Panginoon Diyos, sa iyong mga kamay, aming pinagtatagubilin, na sila yung lingapin, Panginoon Diyos, pagkalooban ng magandang kalusugan at pangangatawan, karunungan at kaalaman na idagdag mo sa kanila, Panginoon, lumaki silang matalino, Panginoon Diyos, sugada, at higit sa lahat malagay ang panlatakot sa kanilang mga puso at nakala nila, Panginoon, ang iyong katwiran. Gamit, Panginoon, ang mga salita, Panginoon Diyos, wala sa iyong kasulatan, O Diyos. Ingatan mo sila, Panginoon, nilagay mo sa kanilang mga puso ang banal na pagkatakot, Panginoon Diyos. Mabuhay sila sa iyong kalooban, sa gawain patnubay, Panginoon ng Santo Espiritu, kataguin mo rin, Panginoon, kanilang mga pangailangan sa magitan ng kanilang mga magulang, ang provision na kailangan nila. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga pambabuhayan na pinagkukunan ng kanilang mga magulang at mga guardians, O God. Salamat, Panginoon, iwanan po namin ang basbas na nanggagaling sa iyo. Ikaw po sa mga batang ito. Sa iyong kagulat, parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaman natin ating Panginoon, sa kalang po ang pala ng kailang nalang. God bless you. At kung nakikita sandali, ang ating music ministry ay maghahanda. So, at least 10 ay makapagsimula tayo. Tanaw pa, hindi na kamahaba. Pwede pang manalangin, hindi mananalangin pa. Then, at yung mga bata ay prepare for Sunday school. Amen. At least 10:05, ang pinaka mga matagal natin for in preparation for our worship service. So, kaya kailangan makapagsimula tayo ng maaga.